sharing? Yeah. Was there even a memory worth sharing? Wala, ang hirap eh. More on pain talaga. Pain kasi halo-halo na sa akin. Ano yung, since wala namang masyadong ganap, ang pinakaganap lang na nakwento mo, ang bagot niya, wala siyang care, di siya nagte-text, wala siyang ano. What was the most painful? Ano yung pinakamasakit dun na pangyayari sa 10 taon na yun? Nung nag-break kami, tapos the next day, Ano? kasi alam ko na bagong buhay na, routine yun eh. Ang hirap i-break ng routine. Tapos, pag may mangyayari sa akin or pag may bagong movie, minsan naisip ko, tatawagan ko siya, ay shucks, wala na nga pala akong boyfriend. Yun lang talagang sobrang Pero totoo yun, pain. ang hirap May mag-break routine ng na. routine. 10 taon, ang hirap yes. mag-break ng routine. Correct. Ako feeling ko, yung pinangahawakan niya, kasi first boyfriend mo, di ba? Yes, kasi first 20 years boyfriend. ago. First? Pala Yes, yun? First. Kasi 20 years ago, 14 ka lang. Bakit ka nagagalit? Ba't mo kung pinagtataasan ng boses? Hindi, kasi kayo na pa tayo nag-uusap. Iniisip natin, ano ba talaga? Oo. So, kasi first mo siya, kaya hindi mo rin talaga mabitawan. Wala kang idea kung ano ba talaga yung magandang relationship. Since first, Oo, wala akong comparison. Tapos, that time, yung parents ko pa naghiwalay. Mas lalo akong walang comparison, puro negative lalo. ngayon si Edward, may family ka ni Edward, tama? Opo. May anak ka na din? Wala pa, wala pa. Wala. Bilang isang lalaki, kung i-define mo at bibigyan mo ng idea yung ate mo, ano ba yung magandang relationship? Sa pagkakaunawa mo, ano yun? Siguro po dapat pag may problema, kailangan pag-usapan agad. Huwag papatagalin. Kasi pagka ganun, mas nawawala yung feelings nyo sa isa't isa pagka yung mga problema. Pero bilang isang babae, bilang isang partner, ano ba dapat ang nararamdaman at nararanasan niya sa loob ng isang magandang relationship? Siguro dapat po, ayun, yung inaalagaan, yung iniintindi. Ayun po. Feeling mo ba naalagaan ka? Hindi. 10 years, pakiramdam mo, hindi ka Parang naalagaan. na-hurt ako ngayon. Pero Na-realize ko ano? din bigla na ang tagal pala nun. Di ba kayo yung ang convenience sa'yo nung panahong yon na mag-aaral ka, may family ka, pero at the same time may jowa ka na 1/4 lang? Tama ba? 1/4. 1/4. Tapos, di ba nabanggit niyo yung naghiwalay yung parents mo? Yes po. Hindi kaya nagsisettle ka sa ganun kahit matagal na dahil yung fear mo na matulad yung experience nung nanay mo sa'yo na mahihiwalayan ka. Yung nakita mong yung nanay mo at saka yung tatay mo naghiwalay, you want to make sure na ito, pagtitiisan mo at hindi ka makikipaghiwalay kahit hindi na maganda yung nangyayari. May ganun bang effect yun? Feeling ko malaking factor po talaga yung pagkawala ng father ko. Kasi idol ko siya. Kaya ayokong mangyari sa amin ng boyfriend ko yung nangyari sa family. Kasi sabay yun eh. Same year. Kaya more on, pinipilit ko namang hanapan ng magandang kwento. Kaya lang talagang more on pain. Mas painful talaga. Sakit nun. 'Di ba? Tsaka yung panghihinayang, 'di ba? Okay lang yung 10, 'di ba kunyari, 10 years, 15 years as hindi kayo naghiwalay kayo, pero ang dami mong baon na magandang alaala. Yes. May mga naramdaman kang hindi mo ipagpapalit. 'Di ba? Kahit hindi naman lagi minsan isang buhay ko may naparamdam sa akin, masarap 'to eh. Kaya hindi ko hate tong lalaking 'to, yung gano'n. Kaya kahit di kami nagkatuluyan, thankful. Lord, thank you kasi ang sarap nung naranasan ko. It was a colorful journey, pero yung wala, yung nakakapanghinayang.